Kung tatanungin ako kung high speed o portable, ang mga makina kasi, parang ano lang yan eh, parang jowa, may topak. Itong gunting ko na to, pag pinanggupit to ng anak ko sa chichirya, yan, magugulo yung mundo namin, mag-aaway kami. Ang pinakamalaki lang na kailangan nating harapin bilang nagtatahi sa bahay ng mga mamis, eh yung oras. Share ko lang, wow. Natutuwa kasi ako dito eh, sana maging successful. Once na alam mo nang gawin yung bagay na gusto mong mangyari, kapag alam mo na yung process, kahit ano yung magagawa mo na. Feeling ko parang tahing-tahi na kayo ngayon, ano? Tahing-tahi na. Hello mga ka-jams! Welcome back sa ating YouTube channel. Andito na naman ang inyong paboritong mananahe. Wow naman! Wow! Opo, paborito ninyo ako ngayon. Kasi kailangan nyo akong panoorin palagi para marami kayong matutunan. At sa video na to, ay i-share ko sa inyo ang mga tips at ideas kung paano ba makapagsimula ng business sa tahian. Oo, yung wala pang pwesto. Applicable to lalo na sa mga mami na kailangan magbantay ng mga anak na nag-resign sa trabaho pero gustong magka-sideline. Yes, yung pananahi kasi, hindi lang siya pang-income kundi magandang libangan para makatanggal ng stress. At ito yung mga kailangan ninyong paghandaan o ipagpundar para makapagsimula kayo ng ganitong business. A few moments later. Unang-una nating ipundar kapag tayo ay mananahe, syempre yung ating sewing machine. Ano nga ba ang kailangan yung sewing machine para makapag-umpisa kayo ng tahian? Nag-umpisa ako sa portable sewing machine. Ang nabili ko noon ay itong Jaguar. Ang tawag sa kanya Recon eh. Yung mga recondition galing Japan. Okay naman siya. Ilang years ko ba itong nagamit? Siguro mga 1 year mahigit na tuloy-tuloy. Nabili ko siya online ng 5,500. Napansin ko kasi noon, mas mura yung makina nung yung bili ko noon kaysa ngayon kasi nakikita ko sa online, yung presyo niya ngayon ay mga nasa 6,500 na, mga ganun na siya. Ito yung mare-recommend ko sa inyo. Maganda rin siya yung portable, lalo na sa mga maliliit ang space sa bahay. Kaya portable sewing machine ang pinangarap kong bilhin nung mag-umpisa ako magtahi. Kasi maliit lang yung space ko sa bahay. At yung portable, pwede mo siyang buhatin kung saan ka po pwesto, magaan siya. Hanggang ngayon naman, nagagamit ko to. Pero dahil nga, noong after 1 year, dumami na yung orders ko, napansin ko na hanggang sa medyo makakapal na yung mga tinatahi ko. Hindi kasi niya kaya magtahi ng medyo makakapal ng layer. At mas mabagal yung takbo niya compare sa high speed. Kaya nung dumami na yung customers ko, nag-upgrade ako sa high speed. At dahil practical at maliit din yung budget ko, kailangan second hand lang yung kunin kong high-speed sewing machine. Ngayon, ito yung high-speed sewing machine ko. At nabili ko to ng 6,500 sa Taytay. Yan, marami kasing bilihan sa Taytay dahil alam naman natin na ang mga tao sa Taytay, yun ang livelihood nila, yung mga pananahe. Ayan, andyan maraming tela, maraming makina, andyan yun yan mabibili. Iba-vlog natin bukod yung kung paano gamitin tong high-speed sa mga hindi marunong pang gumamit ng high-speed. Ito ay second hand. Malinis yung table niya, mukha siyang bago. Kasi yun yata yung ginagawa nila. Bago yung table, bago yung motor, kung di ako nagkakamali. Parang itong head lang yung second hand sa kanya. Kaya, tinan mo, hindi na siya ganun kaganda. At, ayun, maganda naman siyang gamitin. Ang mga makina kasi, parang ano lang yan eh. Parang jowa. May topa. Kaya kailangan, kikilalanin nyo lang yung machine nyo. Kaya maluwag yung tahi, mga ganyan. Madali lang siyang ayusin kapag mga minor lang naman yung diferensya niya. Kayang-kaya nyo na pag-aralan mo rin yung makina mong gagamitin. Yan. Para males ka sa gastos na konting sira lang, ipapamekaniko mo ay mekaniko ba? Sasakyan yung mekaniko. Technician mo agad. Yan. Kailangan kasi kilalanin mo yung makina mo kung ano yung toyo niya, kung ano yung gusto niyang mangyari. Yan. Sa lahat ng makina naman ganun. Dito sa high speed, kailangan mong bumili ng ito, yung LED light na may magnet. Nabili ko to sa binilhan ko ng aking Jaguar.
na sewing machine. Lahat yata ng high speed na ganito, wala talaga silang mga bumbilya. Di kagaya doon sa Jaguar ko na portable, meron siyang bumbilya, meron siyang ilaw. Bili kayo ng LED light, nagmamagnet siyang ganyan para hindi lalabo yung mata nyo. Kasi kahit may ilaw, minsan madilim kasi naharangan natin yung ilaw pag nagtatahi tayo. Kung portable ang gamit nyo, hindi nyo na rin kailangan ng LED light doon kasi may ilaw na siya. Bukod sa ang tawag kasi dito ay single sewing machine. Yan. Kumbaga single yung karayom niya at ito yung straight stitch lang. At isa pa mga ka-jams, yung pagpapatakbo sa portable sewing machine ay magkaiba sa high speed sewing machine. Yan, yung portable, friendly ito sa mga beginners. Sa mga ngayon palang makakahawak ng makina sa pagtatahi, yan, yung portable ay maganda, hindi kayo magugulat. Easy lang yung takbo ng portable, yan, pag inapakan mo siya, hindi siya ganun kabilis. Kung tatanungin ako kung anong mas magandang bilhin kung portable o high speed, kasi sabi ko nga, nag-umpisa ako sa portable, nag-upgrade din ako sa high speed, so mag-upgrade din naman kayo someday, mag-high speed na kayo. Ang pagkakaiba lang, yung portable kasi ay kapag ang area mo ay masyado lang maliit, pwede mo siyang ipatong lang doon sa table mo, may katabing ibang gamit. Yung kasing high speed mo, may sarili kasi siyang table, kaya kailangan niya ng space talaga. At itong ating high speed naman, kailangan mas maingat kang gumamit kapag high speed ang gagamitin mo. Kasi may mga pangyayari na natutuhog talaga yung daliri nung nagtatahi. Yan, may kakilala akong gano'n natahi yung kamay niya. Kasi nga, delikado siya. Kaya kailangan malayo ito sa mga bata. Kumbaga bawal paglaruan ng mga anak. Kasi nga, delikado siya. Mas mahirap na mas mahal magpagamot kaysa sa bumili ng makina. Kung tatanungin ako kung high speed o portable, mag high speed na kayo kasi yun nga, mag-upgrade din naman kayo. Pero kung yun ay kung pang business, kung pang sarili nyo lang naman at gusto nyo portable, okay naman yung portable kasi ilang years ko naman siyang nagamit, lalo na kung pang sarili nyo lang at hindi nyo naman siya ipang business. 2 hours later. At isa pa sa kailangan ninyong ipundar, lalo na kung pang business talaga, kailangan nyong magpundar ng, yan, meron tayong edging. Itong edging ko, bago lang, this year lang to. Kasi habang ang gamit ko ay yung high speed, kahit may high speed na ako, ginagamit ko pa rin yung portable ko. Kasi ang ginagamit ko doon ay yung zigzag stitch. Kasi hindi ko pa afford noon na bumili ng edging at saka nag-iisip pa kasi ako yung makakasulit ako doon sa edging machine na bibilhin ko kasi nga kapag bibili ka kasi ng mga second hand na makina, kailangan pag-iisipan mong mabuti para hindi ka manghinayang kasi andun kasi yung risk na pwedeng dahil second hand yan, wala yung warranty, andun yung pwedeng masira agad yun kasi nga gamit na yun ng ilang taon, pwedeng ganon, pwedeng hindi mo siya mapakinabangan, pero swerte ko naman kasi marami namang second hand din na talaga namang mapapakinabangan mo naman ng todo. Kagaya nitong mga nabili ko. Ito ay 3 thread na galing to sa Pierre. Maganda to kasi pag ganyan, professional na yung tahi sa gilid ng damit. Ito yung tahi ng edging yan. 3 thread kasi to. At meron ding tinatawag na 4 thread. Ang pagkakaiba kasi ng 3 thread sa 4 thread na makina ay yung 3 thread, yun yung sinasabing edging machine. Yung 4 thread, yun yung overlock sewing machine. Kasi yung 4 thread, hindi mo na kailangan ng single na sewing machine doon. Pag nagtahi ka sa gilid ng damit mo, yun na rin yung lock niya talaga. Kasi yung 3 thread, hindi mo siya pwedeng diretsong tahina kasi maluwag kasi ito, yung 3 thread. Pag itong ginamit mong talagang pang-lock sa tela, hindi pwede. Talagang pang-edging lang siya. Yun ang pagkakaiba ng 4 thread sa 3 thread sewing machine. Sa tita ko kasi to, nabili niya to sa Pierre. Nabili to ng 3,000 pesos sa Pierre. Karamihan, mga galing Japan. Meron ding edging na 2 threads lang Ito 3 threads kasi mas maganda siya pag 3 threads na. Sa una, pag hindi ka pa sanay, akala mo mahirap siyang gamitin. Pero ang dali niya lang gamitin. Yun nga lang, medyo maingay lang to kasi sabi nga nung technician, made in China daw. Kaya siguro ganun yung tunog niya.
ito naman ang mga kailangan yung sinulid. Ayon dun sa mga nabasa ko at sa na-search ko, ang kailangan daw na sinulid, hindi naman kasi kailangan lahat ng kulay ng sinulid meron ka. Kasi syempre kapag bibilihin mo rin yung lahat at tight yung budget mo, masyadong magastos. Yung experience ko dito sa mga sinulid na binili ko, kailangan hindi ako mawawala ng mga colors na black, white, peach, yan, gray. Yan yung kasi yung mga madaling mag-match Yan ang kailangan yung bilhin. Hindi nyo kailangan bumili agad ng lahat ng klase ng sinulid. Kung marami naman kayong budget, edi go. Walang pipigil. Pero ito yung mga kailangan natin pangunahing kulay ng sinulid. At ayan mga ka-jams, kailangan natin ng maraming bobbins. Kasi para hindi tayo paputol-putol sa pagtatahi, yan, ang ginagawa ko tuwing order ako ng supplies ko sa pananahe at may tindang bobbin, bumibili ako kasi mura lang naman eh. Maganda, marami kayong bobbin. Yan. At isa pa sa mahalaga kapag kayo ay magtatahi, kailangan nyo ng seam ripper. Yan, yung pantastas. Yan, ito mga ka-jams, gamit na gamit to. Hindi ako mabubuhay ng walang pantastas. At ito, yan, mahalaga yan. Itong gunting ko na to, pag pinanggupit to ng anak ko sa chichirya, yan, magugulo yung mundo namin, mag-aaway kami. Kasi madali kasi siyang pumurol. At yun, kapag pumurol na, hindi naman ganun kamura yung gunting para sa tela, wala, sira na yung aking mood. At yun, pangit na ng taba sa tela. Kaya kailangan yung gunting sa tela ay para sa tela lang. At kailangan nyo ng medida, mga maliliit na bagay na hindi pwedeng mawala sa inyo kung kayo ay mananahe. Kailangan natin ng perdible, kailangan natin ng hairpin, minsan kailangan tayo sundutin, mga ganyan. At yun, pang suot ng garter. Ang mahalaga na foot para sa makina ay meron kayong zipper foot. Ito, ang alam ko, may tinatawag ditong kaliwa at saka kanan. Parang kaliwa, di sa kaliwa siya nakaharap at yung kanan, sa kanan nakaharap. At ito naman, yung foot na pang invisible zipper. Yan, kapag dress ang tatahiin yung mga damit. Hanggang ngayon, ito lang yung foot na ginagamit ko. Pero marami pa akong gustong ipundar na ganito kasi marami pa meron pang pangdilyo, mga ganyan. Pero ito kasi nakakatulong para gumaan yung trabaho natin, para bumilis yung trabaho natin. At ito, yung zipper, mahalaga yan para perfect ang paglalagay ng zipper. At kailangan nyo rin ng mga tools. Anong tawag dito? Tsane. Tsane. Nakalimutan ko yung tawag Pangsipit kasi ito ng sinulid, lalo na sa ating edging machine. Yan, kailangan to. Importante, kailangan meron kayong fabric marker. Ayan, marker ko ang liit. Hindi ko kasi makita yung mahaba akong fabric marker kasi iba-iba rin yung itsura ng fabric marker. Merong parang eyeliner. Yan ang mga mahalagang ipundar sa umpisa ng pagtatahi. At kung mga baby dress naman ang tatahiin nyo, sa mga dress ganyan, kailangan meron kayong ito, yung automatic. Yan, kailangan nyo yan. At yung extrang karayom para sa makina. Yan, wag kayong magpapawala ng extrang karayom kasi paano na lang kung may order kayo at sakto lang yung karayom nyo, 'di ba? At naputol. Yan, kasi madalas kailangan mo magpalit ng karayom kapag ang tinatahi mo ay silk. Kasi sa silk, maselan yung kapag mapurol yung karayom niya nagraran. At ayun, yung mga pang-ikot sa tornilyo kapag nagpapalit ka ng foot sa makina, ayan, kailangan mo yan. Panghigpit, kailangan mo yan. Meron ako dito mga pang-brush yan, pag naglilinis kayo mga maliliit na parts yan. Kailangan natin to. Dahil nga ang ginagawa ko kasi ay mga baby dress. Ang pinaka-easy na gamitin kapag gagawa kayo, kapag magbobotones kayo sa mga dress, ito ang ginagamit ko, yung cam pliers. Yan, nabili ko siya sa online at meron siyang iba't ibang botones. Ngayon, ayan, paubos na kasi yung supplies ko mga ka-jams. Kaya ang meron na lang ako ngayon ay pink and white. Yan, ang una kong cam plier ay itong metal. Mas nadalian akong gamitin itong plastic. Kaya bumili ako ng plastic. At kung paano siya ikabit, yan, ganyan siya. O diba, napakadali niyang gamitin para sa mga dress. At hindi lang dress, yung mga ibang mga DIY na projects, ayan, magagawa mo siya. Meron siyang pagbutas na kasama para pag mahirap ibutas yung dulo ng ating botones. Yan, ito, kasama to dito. At ayan na, kailangan natin ng ruler.
Yan, mahalaga yan, yung French curve para pang curve para sa neckline, sa sleeve, yan, sa mga armhole. Magpundar kayo ng ibang butones, yan, para pang design sa damit. At syempre mga ka-jams, kailangan natin ng aspile, yan. Kailangan natin ng maraming pins. Yung pin na may bilog sa dulo. Yan, mahalaga to. Sa totoo lang, kapag magtatahi naman tayo, hindi naman natin kailangan ng marami agad tambak na tela. No, maliban na lang kung kayo ay maa-addict talaga mamili ng tela, yan, kagaya sa nangyari sa akin. Ngayon napunta ako sa made to order, ang nangyayari, ibang damit ang kailangan nila, ibang tela ang kailangan nila. So, bibili ako ng mga kailangan na panibago, kaya dumami yan ng ganyan. Ngayon na nalaman nyo na yung mga kailangan yung gamit sa pagsisimula ng business, kailangan alam nyo rin kung ano ba talaga yung gusto nyong gawin. Kasi marami namang mga maliliit na idea kung paano kayo makakapag-start magtahi sa bahay. Marami. Face mask, ayan. Kagaya ko, nagsimula ako sa baby dress, ayan, puro sa mga bata. At marami mga scrunchies, mga ganon. Yung iba, mga para sa bahay naman, mga pang-cover sa sofa, cortina, yung mga bedsheet, yan. Pwede nyo gawin mga ideas nyo para makapagsimula kayo ng pagtatahi sa bahay. Ang pinakamalaki lang na kailangan nating harapin bilang nagtatahi sa bahay ng mga mamis, yung oras. Alam ko marami nakaka-relate sa akin dito at yan, yakap tayo mga mamis. Ngayon na may module ang mga bata, ang hirap ng oras. Kaya ang nangyayari, kailangan kong gumising ng maaga para gawin yung mga gawaing bahay. Kailangan umaga nakapagluto na ako para yung mula tanghali hanggang gabi nagtatahi na ako. Depende pa kung maraming order kasi nanghihinayang ako na hindi agad ako makapagsimula magtahi. May kaibigan akong yan, may tumutulong sa akin. May time na, ako na lang magluluto ng ulam. Yan. Hi, shoutout sa kaibigan ko na yan. Kilala mo kung sino ka? Work from home mga mamis, di ba? Kasi ang hirap mag-manage ng bahay na habang nagtatrabaho ka, di ba? So yun, kailangan nyo lang paghandaan kung paano nyo mamamanage talaga yung oras nyo. Kaya sa mga nag-iisip dyan, feeling niya, kayang-kaya niya magtahi. Alam nyo, hindi yan mangyayari kung iniisip nyo lang. Kailangan nyo yung simulan. At ito mga ka-jams, panoorin yung mga una kong vlog. Kasi sa mga vlog ko, talagang mahilig ako magbigay ng mga tips, ng mga advice. Kasi nga, dun sa mga gustong mag-start ng gantong business, ayan, meron na kayong mga ideas. Nung nagsimula nga ako kasi 'di ba mga headband, baby dress, yan napunta sa mga twinnings, sa mga mami at yung ate ko kapag may event sila dati, may mga hakot pang friends yan kasi syempre yung ate ko tatahian ko. May friend siya, hanggang sa may friend siya, yung friend niya may friend, tas yung friend ko may friend din. Ayun, chinismis ako at dumami na yung customer ko, dumami na rin yung mga ginagawa ko at sa bawat tinatahi ko, marami akong natututunan. Kasi hindi naman sa umpisa ay perfect agad, di ba? Nag-umpisa ako sa mga maliliit na damit at share ko sa inyo yung ginagawan ko ngayon ay sukat niya 5XL. Napaka-challenging sa akin kasi yan, share ko lang, wow. Natutuwa kasi ako dito sana maging successful. Kasi ang hirap, tinatahian ko ay nasa abroad. So, nagsukat lang kami ay virtual sukat yan. Nag-video call lang kami ni madam. Nagsusukat siya sa sarili niya. Ang ginagawa ko, pag may ganun na, halimbawa, parang hindi ordinary yung size niya, naghahanap ako ng, ng plus size dito, nakasukat niya, para yun yung susukatan ko. Kaya pag masyadong maliit yung katawan, kagaya nung tinahi kong wedding gown, kasi napunta na ako sa mga gown wow, di ba? Nakakatuwa kasi kapag once na alam mo nang gawin yung bagay na gusto mong mangyari, kapag alam mo na yung process, kahit ano yung magagawa mo na. May wedding gown akong ginawa, ayun, at ang liit din ng katawan nun, ang liit naman ng katawan ng bride, may nakuha naman ako na pagsukatan para ma-sure ko na bago ipadala dun sa lugar ng bride, ay wala nang problema, kumbaga yung fit, maayos na, o diba? Ang ganda. Kaya, sa mga gusto na gumawa ng gatong business, yung tahian, kasi kahit hindi damit, diba? Marami namang idea na pwedeng gawin. Kailangan nyo lang talaga paghandaan yung oras nyo. Kaya sabi ko nga, meron akong assistant dito na dalaga pa kasi siya, si Joy. Hi, Joy! Sabi ko sa kanya, hanggat dalaga ka pa, sipagan mo kasi malaking pera yung pagtatahi kung marami kang oras. Ayun na nga, mula nung syempre ilang years na ako nagtatahi, no? Kaya nakapag-stock na ako ng
marami kong craft supplies, yung mga pearls, yung mga botones, yan, iba-iba na siya. Kailangan kasi natin yan. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo pa yan talagang kailangan. Yan, makakabili ka rin yan. At yan ang ating video for today. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para matulungan ninyo ako mapalago na ang ating YouTube channel para mas makagawa pa ako ng mga kapaki-pakinabang na videos. At sa mga tahing-tahi na dyan, sa mga kagaya kong tahing-tahi na dyan, no, pindutin nyo po ang ating bell button, yan, para ma-notify kayo tuwing may bago akong videos para maging updated kayo. At ito po mga ka-jams, panoorin po ninyo yung mga details, yung mga vlog ko para sa mga ginagamit kong makina. Yan, bablog ko siya isa-isa at yan, abangan po ninyo. Salamat!